Magandang umaga mga kaibigan, 13 araw na mula nang humagupit ang bagyong Yolanda. Darito po ako ngayon sa grandstand dito sa Tacloban City at ramdam pa rin natin ang patuloy na pagsisikap nila makabangon mula po sa hagupit ng bagyo. At isa po sa aking napuntang barangay dito sa Tacloban City ay yung pagtulong na ginagawa po sa kanila ngayon, yung tinatawag na Cash for Work program, pero ay na isa rin sa mga nakita natin ito, no? Na kung saan bumubuhay para maglinis po ng kanilang mga bayad kalsada yung ating mga kababayan. Dinaanan ko rin po sa may Tacloban Convention Center yung tent city na tinatawag, kung saan may 300 pamilya po roon ang pansamantalang nananahan. 55 tents po roon ang itinayo, kung saan 2 na po ang nasira dahil sa lakas ng hangin. Narito po, panoorin po natin yung pagpasyal na ginawa ko sa mga kababayan nating nasa Tent City. Okay ba kaibigan, nasa gitna ako ng tinatawag na Tent City, no? Dito to sa Barangay 61, Sagkahan, Tacloban City. At makita nyo, dito galing ang storm surge sa tinatawag nila na Cancabato Bay. At ang mga nakatira dito ay talaga pong na-wash out. So ito ang pasamantala nilang tirahan. Ito pong tent na ito, kung saan mga 6 na katao ang pwedeng sumilong pansamantalang maproteksyonan sa loob, pinamahagi ito sa may 50 mahigit na pamilya. At ito, makakausap po natin si Ma'am Susana ng DSWD, siya yung camp director dito. Ilang pamilya po ang sinusuportahan itong Tent City na ito? Meron po tayong 337 na families na nandito, tapos meron po tayong 55 families naman po na nandito sa ating tent city. Bali dito po is 42, doon naman po sa kabila ay meron po tayong 13 tent po. Hanggang kailan sila mananatili dito? Hanggang medyo ma-establish na rin po yung area nila, kasi yung dati nilang barangay na tinitirahan hindi pa po siya masyadong nakli-clear up, may mga kahoy-kahoy pa po nung naritira, so kailangan po munang malinis saka pwede na po silang bumalik doon at magtayo ulit ng kanilang magiging bagong bahay. Okay, maraming salamat po Ma'am Susana. At dito makikita nyo ang pagbabago, hindi lang ho sa lugar, ano? Yung na-clear na ho yung ilang kalye, mga kalsada, pati mga tao rito, no? Hindi na medyo makikita yung sobrang kalungkutan, kundi may mga saya na rin at ngiti. Pero meron pa rin pong hindi makalimot dahil sa nawalan sila ng mahal sa buhay. At magandang kamusta ho ang pagtira nyo dito sa Tent City? Parang nanganganib din po kasi pag maulan tsaka malakas ang hangin, binabaliktad po to ibinabaliktad po. At saka ako talaga, Dito ho kayo nakatira? doon po sa Barangay 60-8, sa Shed House po, naulan po yung asawa ko. 2 na lang kami ng anak ko, 11 years old. Ano po nangyari kay tatay? Dinala po ng Yolanda namin. Kasi hindi siya sumama dito sa sa Astrodome, hindi siya sumama rito. Nilikas ho kayo? Opo. Hindi niya iniwan yung bahay namin sa mga kagamitan. Sabi ko, mabibili pa natin yan. Hindi siya talaga, gabi na po bumunta rito ng gabi ng Huwebes. Inumagahan ng Biyernes, bagyo na talaga, madaling araw. Mga anak ko, dinala ko na rin dito, may mga pamilya. Dito na sila, doon na sila. Nung araw ng Biyernes talaga parang umuusok, puro bubog yan doon sa loob. Doon na kami sa pinakamataas. Dahil mula first ground floor, second floor, hanggang second floor na talaga. Malaki ng tubig. Kunti na lang abutin na yung port. Kaigan, no, dito, pansamantalang tirahan, pero pansamantalang din yung kanilang buhay. Pero malaki ang tibay ng puso ng mga tao rito na sa pagdating po ng bukas may dala-dala itong pag-asa. At sama-sama ho silang babangon mula po sa nagdaang kalamidad.